today's video ay gagawa na naman po tayo ng puto. Ito lang naman po ang puto na may leche flan po sa ibabaw. So ito po yung tinatawag na puto flan. Isa na naman po itong paninda na idinagdag ko sa aking munting sari-sari store guys, yung aking pagpuputo. So ipapakita ko sa inyo kung paano ko po ginawa yung aking puto flan. So ang una natin gagawin guys ay gagawa po tayo ng flan mixture. So meron po akong 3 itlog. So nagbawas lang po ako nito guys ng egg white. So bale egg yolk lang po talaga yung ating isasama guys. So wag naman po masyadong perfect kasi sa akin naman guys ay may naisama talagang kaunting egg white. So okay lang yan. Ibibit lang ng bonggang-bongga yung ating 3 egg at pagkatapos lagyan na po natin yan ng 1/4 cup of evaporated milk. At syempre, para maging perfect po talaga yung ating flan mixture at malasang leche flan, maglagay po tayo ng 2 sachet na condensed milk na ang sukat nito ay 38 grams. At para naman po mag-hold at hindi po madaling ma-deform yung ating puto flan, so mag-add po tayo ng 1 tablespoon of cornstarch and then mag-add ka din po ng 1 tablespoon of water. So tunawin lang po natin yung ating cornstarch bago po natin isalin sa ating flan mixture. So ibibit na naman po natin siya ulit para mahalo po talaga yung cornstarch na nilagay po natin. At para hindi po mamutla at maging perfect po talaga yung ating puto flan, so mag-a-add po tayo ng food color. So bumili po ako ng food color sa palengke guys na kulay yellow at eto po ang binigay guys, kulay orange. At eto na po ang transformation niya. So dandahan lang po ang paglagay sa food color hanggang sa ma-reach mo talaga yung saktong kulay po na gusto mong kulay sa inyong puto flan. At pagkatapos ay salain po natin siya para maging smooth at makuha po talaga natin yung tamang consistency ng ating flan mixture. So maghahanda na po tayo ng puto mixture. So same pa rin ang process sa ating puto cheese guys. So maglagay po talaga tayo ng 4 cups of water. And then maglagay lang po tayo dito guys ng 1 cup and 1/2 cup of white sugar. Tapos maglagay ka lang ng isang swak pack na milk powder ng sukat nito ay 33 grams. And then maglagay ka ng 1/2 teaspoon of salt. At pagkatapos ay haluin mo ng maigi hanggang sa ma-dissolve po talaga yung asukal at asin yung nilagay po natin sa ating liquid mixture. At pagkatapos ay iset aside muna natin siya. So gumamit nga pala ako ng itlog sa aking puto guys. Bali whole egg at saka large po ang size ng aking itlog. And then, dito na po tayo sa ating margarine. So, bali twin pack po na margarine ang ginagamit ko guys. Tapos, binabad ko lang po siya sa mainit na tubig. Kasi melted margarine po ang ginagamit po natin sa ating puto mixture. Sinalin ko siya sa binit kong itlog bago ko po hinalo sa aking liquid mixture. So, ayan na guys. Naihalo na po natin yung ibang ingredients at na-dissolve na po yung asukal na nilagay po natin. So, iwasan po talaga natin guys na ma-overmixing po tayo sa ating puto. So, gagamit po tayo ng all-purpose flour. So, kalahati lang po ito guys. Kasi yung kalahati, ginamit ko na po kanina. So, kung ika-cups nyo po ito, ay nasa 4 cups po talaga. Pero sa akin naman guys, ay tinimbang ko talaga siya. Hindi po kasi ako makakatan siya pag cups guys, kaya tinimbang ko na lang siya. So, naghalo nga pala ako dito guys ng isang pack na baking powder na ang sukat nito ay 50 grams. So, inaalog ko lang siya guys. Bali, shake ko lang po yung aking baking powder tsaka yung all-purpose flour. Tapos, salain muna natin siya bago po isalin sa ating liquid mixture. I-make sure mo lang talaga guys na wala talagang mga buo-buo na masasalin po sa ating liquid mixture. So, ito na guys, hinalo na po natin at ito na po talaga ang part na pinaka-risky po talaga sa lahat na kahit may namumuo pa talaga guys, ay isasala mo na talaga siya. Dahil iwasan po talaga natin yung overmixing sa ating puto mixture guys. Kaya ito po ang gagawin nyo guys. Sasalain nyo kahit may namumuo pa talaga. Simulan na po natin yung ating pagpuputo flan. So, bali, ang ating mga molder guys ay medium talagang ginagamit ko. Tapos, pinahiran ko talaga siya ng mantika para hindi po dumikit yung ating flan mixture. So, ang ginamit ko nga pala sa aking panukat ng aking flan mixture guys ay 1 teaspoon or 5 ml. Sa steamer
steamer naman guys, dapat nagpakulo na po kayo ng tubig bago po natin isalang yung ating mga puto mixture. So lulutuin lang po ng 5 minutes yung ating flan mixture. So same pa rin ang process kanina guys, hindi lang po talaga siya nakarga lahat dahil hindi po kalakihan yung aking steamer. So nagtiyaga lang muna ako sa maliit na steamer ko guys kasi kaya pa naman ang aking katawan guys, kaya ox pa ito. Alam nyo ba guys, arawan ang kitaan ko sa aking pagpuputo. Alam nyo ba kung bakit? Araw-araw po mauubos yung aking puto guys, kaya araw-araw po talaga akong gumagawa ng puto. So madali lang naman po itong gawin guys, lutuin mo lang po ito sa steamer. So i-make sure mo lang po yung steamer nyo ay nakabalot po ng tela po sa ibabaw para naman po yung moist po niya ay hindi po babagsak po sa ating puto mixture. At siguraduhin nyo lang po na mahina po talaga ang apoy ang gagamitin natin sa ating flan para naman sa ganon maging perfect po talaga yung ating flan. So ito na guys, papalamigin muna natin siya tapos magsalang po tayo ng panibagong flan. So ayan na guys, after 2 minutes ay malamig na po yung ating flan. Tapos i-ready na po natin guys para ito na po ang isasalang natin sa sunod. So maglalagay lang po tayo ng puto mixture nito guys. So gumamit nga pala ako nito guys ng panukat para naman sa ganon ay magiging pantay po talaga yung aking puto mixture na ilalagay po sa aking molder. So ang sukat lang naman nito guys ay 1/8 cup. So ipapakita ko po sa inyo ang resulta sa tamang pagluto ng flan guys. So ito po talaga ang magiging resulta niya guys. Smooth tapos maganda po talaga ang texture niya. So nasa mahina po talagang apoy ang gagamitin po natin sa ating flan. So ayan na guys, this is for the final. So lulutuin na po natin yung ating puto flan. So may puto mixture na po ang nilagay po natin. So lulutuin lang po natin siya sa 10 minuto guys. Bali 10 minutes. So after 10 minutes, eto na po ang magiging resulta niya guys. So this is for the finished product. Alam niyo ba guys, matrabaho talaga ang pagpuputo flan compared po talaga sa puto cheese. Pero ito po talaga ang pinakamasarap ibenta pagdating po talaga sa mga okasyon. Dahil isa po itong klaseng dessert guys na special kasi may leche flan na po sa ibabaw. Alam niyo ba guys, nung nagdaang Pasko, marami talaga akong nabentang ganito. Dinisplay ko lang sa tindahan ko. Ayun, nabenta talaga siya at kinulang pa. Pero ngayon guys, kahit hindi Pasko guys, ay nagbebenta pa rin ako dito sa aking tindahan guys. Nire-retail ko lang po siya sa halagang 7 pesos. Pero kadalasan guys, binibenta ko sa mga suki ko ay 3.20. Discount na po yung piso para madali pong maubos yung aking puto. So ngayon guys, ang puhunan naman nito guys ng ating puto flan ay nagkakahalaga po talaga ito ng 181 pesos. Medyo may kamahalan po talaga siya compared po talaga sa puto cheese. Kasi mahal po kasi yung ating ingredients sa ating flan mixture guys. Kaya yun, umabot talaga siya ng 181 pesos. Sa iba nga guys, yung puto flan nila, binibenta po talaga nila sa halagang 8 pesos. Sa akin naman ay 7 pesos lang. Kasi gusto ko talagang mabenta kaagad-agad siya. So ipapakita ko nga pala sa inyo guys ang kabuuhang costing po ng ating puto flan. So sa asukal naman guys ay 1/4 lang po ang nilagay ko dito. Pero kukulangin po yan ng kaunti. So siguro naman may asukal po kayo sa bahay. So dagdagan nyo na lang po ng kaunti. Pero ito namang evaporated milk guys ay 1/4 cup lang po talaga ang gagamitin natin nito guys. So hindi po talaga maubos yan yung isang latang evaporated milk na sukat nito ay 140 ml. So higupin nyo na lang po pagkatapos.
Sa cornstarch naman guys, yung tinatawag sa Bisaya ng tayubong guys, ay mabibili mo lang yan sa tindahan ng sa halagang 3 piso. So yung nilagay sa tube guys, yung niro-roll, so mga ganon-ganon, basta mabibili mo lang yan sa tindahan na 3 piso. So eto na guys, ang finished product ng puto plan ko guys. So eto na po kaganda ang aking puto plan. So ganito po talaga ang consistency ng ating puto plan guys, pag makuha mo talaga ang procedure sa paggawa nito guys. So maganda po talagang inegosyo po ang ating pagpuputo guys, na kahit anong okasyon guys ay pwede talaga guys. So nasa sa inyo po ang diskarte guys kung paano ka makabenta nito. So pwede mo tong ibenta sa online. Alam nyo ba guys, nung nagtatrabaho ako, ang ginagawa ko nito guys ay kinukuha ko po yung mga order ng mga kasamahan ko. So pag kinabukasan ay gawan ko na po sila ng aking puto, mga paninda na inaalok ko po sa kanila. So huling salita guys, I made to order talaga ako. Ayaw ko kasing magdala ng mga paninda guys na wala pang nagmamayari ng aking mga tinitinda guys. Kaya a day before, kinukuha ko na po yung mga order nila. At salamat naman po kung umabot ka sa part na ito, at paki-comment naman po kung taga saan ka para naman sa ganun ay malaman ko kung saan po nakarating ang aking video. At kung ikaw ay bago ka pa lang sa aking channel, huwag niyo pong kalimutan na pindutin ang subscribe button and hit notification bell para lagi po kayong updated sa mga videos na aking i-upload. At kung ikaw ay may mga katanungan, huwag niyo pong kalimutan na mag-comment po kayo sa baba, at para naman sa ganun ay masagot ko po ang mga tanong ninyo. At sana po ay may natutunan po kayo sa araw na ito, at sana po ay nagustuhan niyo po ang aking video. Paki-like and share na rin po sa ating video para marami pa po tayong mga mamis na matutulungan. That's it for today's video. Hanggang sa muli!